Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng naninikit na preno dito sa driver side sa hulihang gulong, na kung makikita nyo, tinanggal ko itong brake master assembly ni customer para i-check ko yan kung okay ba yung repair kit nya or kailangan lang itong linisan. Pero bago ko linisan itong brake master assembly mga boss, punta muna ako dito sa naninikit na preno ni customer dito nga sa driver side sa likuran. Isa nga lang ang napansin ko dito mga boss, pag medyo napahinga na itong sasakyan ni customer, natatanggal na sa paninikit itong preno niya. Kaya nga kung mapapansin nyo, itong brake drum medyo lumuwag na uli siya. Ito mga boss, kung makikita nyo, sikwatin ko ng flat screw yan, tapos mahuhugot ko na itong brake drum. O diba? Tanggal ko na itong brake drum. At kung makikita nyo, itinulak ko itong brake shoe. Wala namang stack up dito sa piston, dito sa wheel cylinder. Kaya balik ako dito sa brake master assembly para tuluyan ko na yung paglinis dyan. Ito na yung brake master assembly mga boss. Kung makikita nyo, tanggalin ko na itong cup nya. At dito sa loob, grabe yung dumi oh. Tanggalin ko muna itong strainer nya mga boss. Ayan yung strainer, tingnan nyo oh, puro putik yung loob at kalawang. Ibuhos ko itong natitirang fluid dito sa palad ko mga boss. Nakita nyo? Diba? Grabe yung putik na oh. Fluid na naging putik. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, hugasan ko muna ng tubig itong loob. Ayan, banlawan ko muna siya. Hugasan ko muna siya maigi. Tapos, pag medyo nabanlawan ko na yan, hugutin ko na itong primary piston. Ayan mga boss yung primary piston. So far okay pa naman itong primary piston nya. Tapos gagamit ako ng manipis na flat screw. Tanggalin ko itong piston seal dyan sa bukana. Ayan mga boss, yung piston seal nya. Tinanggal ko muna. Dito yan sa bukana ng brake master cylinder nakalagay. Tapos itok-tok ko yan mga boss para lumabas naman yung secondary piston. Ayan mga boss yung secondary piston. Lumabas na siya, tsaka ko hilahin. After ko matanggal yung primary at secondary piston dito sa brake master assembly, kung makikita nyo, binalawan ko siya ulit. Pinapag ko muna yan mga boss dahil kukuha ko ng powder na sabon, budburang ko itong loob ng brake master assembly para yung dumi na kumapit dito sa loob ng brake master assembly, lumambot siya at matanggal. Lagyan ko ng tubig yan tapos alugin ko, tsaka ko ngayon ibabad ng ilang minuto. After ng ilang minutong nakababad yan mga boss, gumamit ako ng basahan. Nilinis ko muna itong labas ng brake master assembly. Siyempre, medyo dinadamay ko na rin ng kaunti dyan, pati yung loob niya. At pagkatapos ko nga malinisan yung labas nitong brake master assembly, babanlawan ko na yan. Pati yung loob niya mga boss, siyempre kasali yan sa babanlawan ko para yung sabon na inilagay ko dyan matanggal. Importante mga boss na pag nag-DIY kayo ng sasakyan nyo, lalo't ganito, banlawan nyo maigi itong brake master assembly. Siyempre kasama sa lilinisan nyo dyan, itong piston nya. Ayan mga boss, yung piston, yung primary at secondary piston. Pares yung kuskusin ng basahan. Para yung kumapit na kalawang dito sa piston or may malagkit man dyan, matanggal. At higit sa lahat mga boss, sa paglinis na gagawin nyo dito sa primary at secondary piston, after nyo masabon yan, banlawan nyo siya maigi. Ito na mga boss, okay na siya. Isunod ko sa lilinisan dyan mga boss itong strainer nya dahil nga sa kinapitan din niya ng dumi. At dahil nga sa sinabon nyo itong strainer, dapat mga boss, banlawan nyo rin maigi yan. Pag okay na yung pagkakabanlaw nyo, isunod mo naman sa lilinisan itong cap ng fluid reservoir pati itong piston seal. Di okay na. Sa huling pagkakataon, banlawan mo pa ulit itong brake master assembly para sigurado ka. Ayan mga boss, nakita nyo diba, binalawan ko siya maigi. Dahil sa malinis na yan mga boss, pwede mo na ngayon patuyuin yung mga parts. Palipas ka kahit 20 minutes para medyo matuyo itong mga pyesa ng brake master assembly mo. At kung sa palagay mo, tuyo na itong mga pyesa ng brake master assembly mo, banlawan mo pa rin yan ng brake fluid para sigurado ka na pag inassemble mo itong parts, walang halong tubig yan. Para yung fluid na ilalagay mo dito sa fluid reservoir mo, hindi siya makontaminated. At kung okay na yung pagkakabanlaw mo ng fluid dito sa brake master assembly, bago mo ilagay sa cylinder itong primary at secondary piston, dapat binasa mo yan ng brake fluid. Ito na mga boss yung secondary piston, kung makikita nyo, inilagay ko na yan. Tapos kunin ko itong piston seal, ayan mga boss yung hawak ko, ilagay ko na yan dito sa master cylinder. Siguraduhin nyo lang na may ilalapat nyo ng maayos yan dito sa master cylinder. Pag okay na, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong primary piston, ayan mga boss. At pag naipasok nyo na yan dito sa master cylinder mga boss, pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid dito sa reservoir mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nagsasalin na ako ng fluid dahil nga sa ibibleed ko yan. Kung mapapansin nyo, dito sa secondary, yung butas niya, mga boss, may fluid na lumalabas. Kailangan dito sa primary na butas mga boss, may lumabas din na fluid dyan. Kaya bubombahin ko itong primary piston para nga yung hangin dito sa loob ng master cylinder matanggal.
Pag wala na kasing hangin dito sa loob ng master cylinder mga boss, kung mapapansin mo dito sa dalawang butas, may fluid na sa bukana niyan. O ibig sabihin yan mga boss, pwede ko nang ibalik itong master cylinder dito sa hydrovac niya. Pero ilagay ko muna itong strainer, tsaka itong cap niya dito sa reservoir. Tapos dito sa primary piston, yung tinuro ng daliri ko, may butas yan. I-shoot mo yan dito sa pusrad ng hydrovac, yung tinuro din ng daliri ko. Tsaka mo ngayon i-position na itong brake master assembly dito sa hydrovac. Pag nailapat mo ng maayos itong brake master assembly, ilagay mo na itong fitting dito sa master cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipihit ko na itong fitting niya. Ibig kong sabihin, pinapakapit ko na yung thread nitong fitting dito sa master cylinder. Pero basahin ko muna ng tubig itong natuluan ng fluid mga boss. Alam nyo, every time na gumagawa ako ng preno para dun sa mga hindi nakakaalam, siyempre babasahin mo yan ng tubig, pwedeng masira yung pintura. Hindi mo na ako kailangang ibas dyan kung nakabasa ka man. Dahil nga sa 12 years old pa lang ko, alam ko naman yung brake fluid nakakasira yan ng pintura. Dahil dati kaming may sasakyan at pag nagpapagawa ng preno yung tatay ko, ako yung tagasalin ng fluid. Baka ikaw kung di pa nagkaroon ng YouTube tsaka Facebook, hindi mo pa yan alam. Pero may pintura na hindi kayang sirain ng brake fluid for your information. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, i-final ko na yung higpit ng dalawang fitting dito sa master cylinder. Tapos sunod ko naman ilagay dyan yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly. Tsaka ako ngayon gagamitan yan ng socket wrench na number 12 para i-final ko na yung higpit. Okay na mga boss. Balik ulit ako dito mga boss sa naninikit na preno ni customer dito nga sa huli sa may driver side. Tatanggalin ko itong dalawang return spring mga boss. Gagamit ako dyan ng manipis na plus screw. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung return spring dito sa labas. Sa loob pa, meron pang isang return spring yan. Itulak nyo lang yun, maliit lang naman yun. Dahil nga sa ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong wheel cylinder. Sa pagtanggal ng wheel cylinder mga boss, meron yan dalawang bolt na number 10. Tapos meron yung fitting. Tapos yung bleeder nya. Tatanggalin nyo lang naman yun para matanggal nyo itong buong wheel cylinder. Bakit naman kailangan tanggalin pa itong wheel cylinder? Kasi nga mga boss, meron niyang wheel cap. Pwede rin kasing namagana yon na pag tinapakan mo yung brake pedal mo, hindi agad bumabalik itong piston. Yun ang purpose ko mga boss, makita ko itong wheel cap niya. Pag okay naman, lilinisan ko lang yan. Ayaw ko kasing humatol agad ng mabilis mga boss. Mamaya magkamali ako, mapagastos lalo si customer. Sa ganitong ginagawa kong paglilinis mga boss, wala pa naman akong pinapabiling pyesa kay customer dyan. Ang mahalaga kasi sa akin, maayos ko itong sasakyan ni customer na pinpoint ko yung problema. Gaya nito mga boss, nang matanggal ko itong piston niya, wala namang problema dito sa wheel cap. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, nililis ko na lang itong wheel cylinder. Tapos yung dalawang piston niyan kasama yung wheel cap niya, nililis ko na rin. Sa paglinis naman na ginawa ko dito mga boss, kung makikita nyo, sinabon ko lang itong wheel cylinder, pati itong wheel cap niya, pati piston. Tapos binanlawan ko maigi itong piston, pati itong wheel cylinder, tsaka ako ngayon siya pinatuyo. Tapos binanlawan ko pa ulit yan ng brake fluid, tsaka ako ngayon siya inassemble. Sa pag-assemble niyan mga boss, madali lang naman. Ipasok nyo lang naman itong dalawang piston dito sa wheel cylinder. Siyempre yung spring sa loob, huwag nyo kalimutang ilagay. Pag okay na, o pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Pag ibinalik mo naman itong wheel cylinder dito sa back plate mga boss, unahin mong ilagay itong fitting niya. Tapos yung dalawang bolt na number 10 na umahawak dito sa wheel cylinder, ipakapit mo na yan sa thread niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bleeder. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Tapos pwede mo na ngayon gamitan ng socket wrench mo yan na number 10, higpitan mo na. Pati itong fitting niya at yung dalawang bolt na number 10 mga boss yan. Kung makikita nyo, nahigpitan ko na rin. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, pakiabangan sa last part. Maraming salamat!